Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kaninuno. Nangyari ito sa lugar ng Capiz. Nako! Kawawa naman talaga yung bata na yan, oh. Ang payat-payat. Hindi ata pinapakain sa kanila yan eh. Tapos, kung magtrabaho, buong araw narito. Masyadong masipag. Nasaan ba kasi yung mga magulang niyan? Hindi ko rin po alam, Manong eh. Pero ang sabi-sabi dito sa palengke, meron siyang pamilya. Kaso, matanda na yung nanay at tatay. Tapos may sakit pa. Nag-iisang anak. Kaya siya na lang yung nagtatrabaho para sa kanila. Kawawa naman talaga ay ano. Ganyan talaga ang buhay eh. Pero, maswerte yung mga magulang niya. Dahil mabait yung bata. Ano nga bang pangalan ng batang yan? Lito. Lito daw po, Manong. Umaga pa lang, makikita mo nang nagtatrabaho si Lito sa palengke. Uso kasi sa lugar nila, yung tutulong ka sa mga nagtitinda. Bubuhatin mo yung paninda nila, tapos ihahatid doon sa pwesto. Tapos nun, bibigyan ka nila ng barya. Ganun na din sa mga taong mamimili. Kapag sobrang dami ng dala nila, maghahanap sila ng taga-bitbit. Tapos babayaran na lang pagdating sa sakayan. Masipag sana itong si Lito. Ang problema nga lang, hindi ganon kalakas ang kanyang pangangatawan. Payat kasi eh. Kaya nga Lito, pinaikling palito. Marami namang natutuwa sa bata na ito. Kahit hindi naman kailangan ng katulong sa pagbubuhat, tinatawag nila si Lito para magpatulong. Tapos, bibigyan ng kaunting barya. Kaso nga lang paminsan, meron talagang mapagsamantalang mga tao na sobrang bigat ng pinapabuhat sa kanya. At kapag nakita mo yung itsura niya habang nagbubuhat, talagang maaawa ka kasi kahit hindi niya kaya, pipilitin niya yon. Buhat ng konti, tapos pahinga, tapos bubuhat na naman. At ang pinakamasaklap dyan, kung sino pa yung mabibigat yung pinapabuhat, sila pa yung pinakamaliit kung magbayad. Pero, hindi lang dyan natatapos yung hirap na dinadanas ni Lito. Idagdag mo pa dyan, yung ibang mga bata, pati na rin matanda, na nakikiagaw sa simpleng trabaho niya at kumukuha ng pera. Ate, tulungan ko na po kayo. Kahit kaunting barya lang po. Buhatin ko na po yung mga dala nyo. Hanggang doon lang po sa sakayan. Ako na pong bahala. Naku ate, wag ka na po dyan. Mahina po yung katawan niya no. Ang payat-payat po niyan eh. Mamaya, itakbo niya lang po yung mga pinamili nyo. Doon ka na nga Lito. Wag ka na dito. Tabi! Aray, hindi mo naman kailangang manulak. Nang agaw ka na nga eh. Tapos mananakit ka pa. Bakit? May problema ka ba? Oh, ano? Wala naman pala eh. Tara na po ate. Buhatin ko na po yung pinamili nyo. Ang pinakaayaw ni Lito, bukod sa mga batang nang bubuli sa kanya, si Makmak. Matanda na ang tao na ito. At palagi siyang pinagtitripan
at kinukuhaan ng pera. Oy! Halika dito. Lito! Hoy! Narinig mo na ako, di ba? Halika. May sasabihin lang ako. Makmak, wala pa akong kita eh. Wala pa akong mabibigay sa'yo. Ano? Buti nga pinapayagan pa kitang magtrabaho dito eh. Niloloko mo ba ako? Nakita kong may kausap kang matanda kanina. Di ba binigyan ka ng barya nun? Amin na. Bibili ako ng yosi. Dalian mo. Makmak, wala nga. Kinuha sa akin ng mataba eh. Wala akong perang nakuha. Aba, ang kulit mo ah. Oh, Ano? Hindi mo pa ibibigay? Aray ko, Makmak, wala nga. Huwag kang manakal. Wala pa nga akong pera eh. Hoy! Itigil mo yan! Wala namang ginagawa sa'yo yung bata ah. Ang tanda-tanda mo na hindi ka maghanap ng trabaho. Iwan mo yan, Makmak. Umayos ka. Ipapabarangay kita. Pasalamat ka. Dumating yung matanda. Babalikan kita. Huwag kang magpapakita sa akin kapag wala kang pera. Tandaan mo yan, payatot. Salamat po, Manong ah. Lagi naman pong ganyan yan eh. Nangingikil. Pag wala po akong mabigay, ginugulpi ako. Minsan po, tinatago ko na lang yung pera ko. Pambili po kasi yun ng pagkain ng nanay ko eh. Ay nako. Buhay nga naman. Kawawa naman tong batang to. O sige, ganito na lang. Tuwing umaga, meron akong kakilala doon sa kabilang parte ng palengke. Magbubuhat ka lang ng mga tinadalang paninda. Mga gulay, bigas, o kahit ano pa. Basta ang bubuhatin mo lang, yung kaya mo ha. Mabait naman yung may-ari ng lugar. Nakabatay sa dami ng binuhat mo, yung ibabayad sa'yo. Doon ka na lang pumunta. Huwag na dito, para makaiwas ka sa mga yan. Hala, talaga po, Manong? Maraming salamat po ah. Malaking tulong po yun para sa akin. Hindi pa po kumakain yung mga magulang ko eh. Inaantay po ko palagi. Bukas po, Manong ah. Pupuntahan ko po kayo agad dito. Oo naman. Bumalik ka lang dito. O ito ang pera. Kunin mo na muna to. Umuwi ka na. Bumili ka ng pagkain. Dalhin mo sa inyo. Saka matulog ka ng maaga. Para bukas, meron kang lakas. Para matuwa yung may-ari sa'yo. Salamat po, Manong ah. Malaking tulong po talaga to. Maraming salamat po. Kaagad namang bumili ng pagkain si Lito. Dahil medyo malaki ang ibinigay na pera ni Manong, 2 putahe ng ulam ang nabili niya sa karinderya. At syempre, hindi mawawala dyan yung maraming kanin. Eto kasing si Lito, kahit sobrang payat na bata, napakalakas naman kung kumain. Dali-dali na siyang umuwi ng bahay. Pagkarating niya naman doon, tuwang-tuwa yung nanay at tatay niya. Naabutan niyang nagwawalis ng bahay yung 2. Magmula pala nung umaga, hindi pa kumakain yung mga yon. Yung bahay naman nila Lito, nasa may bandang itaas na ng bundok. Kaya naman, hindi na rin kayang mag-akyat panaog ng mga magulang niya
para matulungan siya. Paminsan naman, ang pinagkukunan lang nila ng pagkain, kung ano lang yung makuha doon sa bundok. Saka yung maliit na taniman doon sa likuran ng bahay nila. Habang kumakain, naikwento ni Lito na meron na siyang pagtatrabahuhan. Naaawa man yung mga magulang niya sa kanya. Wala namang magawa. Hindi na kasi talaga kaya ng pangangatawan nila. Ang tanging kayang ibigay lang nila doon sa bata ay yung bahay na matitirahan. Kinabukasan naman ng araw na yon, maaga pa lang, bumaba na ng bundok si Lito para puntahan si Manong doon sa palengke. Tao po. Manong, ako po to, si Lito. Magandang umaga po. Ako po yung bata kahapon. Ay, Lito! Ikaw pala! O sige na, pumunta ka na doon. Nakausap ko na yung may-ari. Pumayag na siya. Mag-iingat ka ha. Huwag masyadong magpapakapagod. Maraming salamat po talaga, Manong ha. Salamat po. Babawi po ko sa inyo sa susunod. Ay nako Lito, kahit wag na. Basta, ipagpatuloy mo lang yung pagiging mabuting anak mo. Maligayang pumunta doon si Lito. Ang problema nga lang, pagkarating niya doon sa lugar, naroon din si Makmak, saka yung matabang nang bubuli sa kanya. Ikaw ba yung Leto? O sige, magsimula ka ng magtrabaho. Magbuhat ka lang ng kaya mo Huwag pepeletin. Kahit yung maliit lang, ayos na yan. Basta magbuhat ka lang dyan. Opo, maraming salamat po. Habang nagbubuhat, pilit iniiwasan ni Lito si Makmak. Kahit malayo yung iikutan niya, doon siya dumadaan para hindi sila magkasalubong. Hanggang maya-maya pa, nagulat na lang siya kasi bigla na lang sumulpot sa likuran niya si Makmak. Hoy, payatot. Iniiwasan mo ba ako? Mamaya kapag nagbigay na ng pera yung may-ari, akin yung kalahati ng ibibigay sa'yo. Maliwanag? Pag hindi, gugulpiin kita. Oy! Magpahinga muna kayo, sandali. Ito, mayroong pagkain. Libre yan. Hindi man ganun kadami, pero sapat na yan para magkaroon kayo ng laman sa tiyan kahit papano. Meron ding tubig dyan sa gilid. Kumuha na lang kayo. Kapag mamalasin nga naman, pagkuha ng pagkain ni Lito, kaagad siyang nilapitan ng mataba. Hoy, payat. Payat ka naman, di ba? Sobra pa sa'yo yung isang buong tinapay. Amin na yung kalahati ng sayo. Malaki yung katawan ko eh. Kaya kulang sa akin tong isa. Amin na yan. Kung ayaw mong magkaproblema dito. Wala namang nagawa si Lito, kundi ibigay yung pagkain sa kanya. Dahil sa bigat ng nararamdaman, nagtago muna siya sa likod para umiyak. Ayaw niyang ipakita yung luha niya sa mga tao. Lalong-lalo na doon sa dalawa. Kasi paniguradong pagtitripan siya ng mga yon. Habang umiiyak naman siya, hindi kalayuan, merong napansin si Lito na kumikinang sa harapan niya. At dahil puro luha yung mata, pinunasan niya muna yon kasi akala niya mula lang yon sa luha. Pero
Hindi pa rin tumitigil yung pagkinang. Dahan-dahan naman nilapitan yon ni Lito. Habang lumalapit siya, palakas ng palakas yung kinang. Oy! Leto! Tara na! Balik na sa trabaho! Tapos na ang pahinga. Ano bang ginagawa mo dito? Bakit ka nasa likod? Naliligaw ka ba? Ay, hindi po. Meron lang po akong tinignan. Meron po akong, tinitignan po dito. Sige po. Wala po pala. Babalik na po ako sa trabaho. Pasensya na po Ilang oras pa ang tinagal. Paulit-ulit lang yung ginagawa ni Lito. Buhat, tapos ilag sa direksyon ng dalawa. Nang sumapit naman ang 5:00 ng hapon, tapos na ang oras ng trabaho. Isa-isa silang tinatawag ng may-ari para bayaran sa kanilang serbisyo. Pinakaunang tinawag si Makmak. Pero hindi siya umalis hanggat hindi pa nabibigyan si Lito. Pagkaabot naman ng pera kay Lito, nagulat siya kasi bigla na lang hindi niya nakita si Makmak. Ang buong akala niya umuwi na yon kasi nainip kakaintay. Bumili muna ng pagkain si Lito para sa mga magulang niya. Meron pang natirang kaunting pera para sa kanya. Ang plano sana ni Lito, mag-ipon pa ng kaunti para mapatanim yung taniman nilang gulay sa likod ng bahay. At pagtagal, mag-aalaga na din siya ng hayop para malibang naman yung mga magulang niya. Habang naglalakad, malapit sa paakyat ng bundok, biglang sumulpot si Makmak sa harapan niya. Oy! Gwapo! Ang gandang lalaki mo ngayon Pero alam mo, Lito, mas gagandang lalaki ka pa kapag tinupad mo yung usapan natin kanina. Pangako mo yun, di ba? Nagkasundo tayo. Akin yung kalahati ng pera mo. Makmak Sa susunod na araw na lang Nabili ko na kasi ng pagkain Para na to sa nanay at tatay ko. May sakit kasi sila Alam mo, Lito, isa sa mga ayaw ko, alam mo yung hindi tumutupad sa usapan? Alam mo naman, di ba? Nakukunin ko yung kalahati. Di sana, hindi madami yung binili mo. Ayan tuloy, naubos yung pera. Alam ko na. Kukunin ko na lang tong kalahati ng pagkain nyo para hindi na ako bibili ng sakin. Di ba? Yan naman yung usapan natin. Wag naman, Makmak Minsan lang kami makakain ng masarap Sa susunod, pangako, bibigyan kita ng pera. Sige na. Ang kulit mo. Ayaw sana kitang saktan Kaso ayaw mong makinig. Ano? Ha? Masakit? Ayan Isa pa. Anyari sa'yo? Ano ba naman tong taong to? 2 suntok lang napapaluhod ka na kaagad? Ay, nako. Diyan ka na nga. Sa'yo na yung pagkain mo. Kinabukasan ng araw na yon, hindi masyadong nakapagtrabaho ng maayos si Lito. Kasi sobrang sakit ng katawan niya. Kahit yung magagaan na pwede niyang bitbitin, nahihirapan siya ngayon.
At nalalaglag niya yon. Sa payat ba naman kasi ng tao na to? Tapos, gugulpihin pa. Ano, Leto? Hindi mo yata kaya magtrabaho eh. Natatapon mo lang yung mga binebet-bet mo. Magpahinga ka na lang kaya muna. Baka magkasakit ka pa eh. Ano bang nangyayari sa'yo? Ha? Ayos lang po ako. Magpapahinga lang po ako sandali. Tapos, babalik po ako sa trabaho. Kailangan ko po to eh. Ay nako, bata ka. O sige, basta wag mong pepeletin. Kapag hindi mo kaya ha, baka magkasakit ka pa niyan. Pumunta uli si Lito sa bandang likuran para magpahinga. Hawak-hawak niya yung tiyan niya kasi talagang iniinda niya yung kirot. Nang umupo naman siya, nakita na naman niya yung kumikislap. Sa oras na ito, dali-dali niyang pinuntahan yon. Isang berdeng butil ang nakita niya. Takang-taka si Lito kung bakit kumikinang yon. Parang palay lang naman yon na iba ang kulay. Sinubukan niyang itapat yon sa sinag ng araw. Napanganga siya kasi talagang kumikislap yung berdeng butil. Maya-maya pa, merong tumabig sa kamay niya. Aksidenteng napunta sa loob ng bibig niya yung butil at nakain niya yon. Kaagad niyang hinanap kung sino yung tumabig. Pero, nung tinignan niya yung buong kapaligiran, wala namang tao doon. Ano ba yan? Sino ba yun? Buti na lang maliit yung butil. Pag nagkataon, mabubulunan pa ako. Ay nako. Makabalik na nga sa trabaho. Ha? Teka. Parang nawala yung sakit ng tiyan ko ah. Ayos palang lumulunok ng butil eh. Nakakawala ng takip ng tiyan. Sa hindi malamang dahilan, tuloy-tuloy lang yung pagtatrabaho ni Lito. Yung kaninang kaunting binubuhat niya, ngayon naman, bawing-bawi. Maging yung mabibigat na hindi niya kayang buhatin. Ngayon naman, dalawa pa yung buhat niya at pinagsasabay niya yon. Gulat na gulat sa kanya yung mga nagtatrabaho doon. Maging yung dalawang nang bubuli sa kanya. Hindi maiwasang hindi siya panoorin. Habang yung may-ari naman, tuwang-tuwa sa kanya. Aba! Bumabawi ka, Leto ah! Ayos yan! Sige, tuloy mo lang. Nakakatawa naman tong batang to, oh. Ang liit-liit. Ang sepag-sepag. Hindi katulad nitong malalaki. Ang laki ng katawan ng bagal kumelos. Tapos kaunti pa yung binubuhat. Ang lalakas pang kumain. Alam mo, Leto, pagtagal siguro, kahit ikaw na lang mag-isa ang magtrabaho dito, o dalawa tayo, ayos na yon. Sa bilis mong yan, nako, matatapos ka agad natin yung lahat ng trabaho. Salamat po, Manong. Kapag meron pa po kayong kailangan ipabuhat hanggang mamaya, tutulungan ko po kayo. Kahit umabot po tayo hanggang gabi, walang problema. Sobrang sama ng titig sa kanya ni Makmak. Saka nung mataba, ramdam ni Lito yung aura nung dalawa. Pero hindi niya pinansin yun at nagpatuloy lang siya sa pagtatrabaho. Bago naman mag-uwian,
Nagulat si Lito kasi sinundo si Makmak ng magulang niya. Napalingon siya doon. Takang-taka siya kasi nakatitig sa kanya yung nanay ni Makmak. Nanlilisik yung mata at nanggigigil yung ipin. Habang naglalakad ito papalayo sa lugar, hindi umaalis yung titig sa kanya. Halos mabali na yung ulo nung nanay ni Makmak. Kasi ayaw talagang alisan ng titig si Lito. Hoy, Lito, huwag ka ngang masyadong pasikat kapag nagtatrabaho. Napapansin ako ng may-ari eh. Hindi lang talaga ako masyadong kumikilos. Nakakapagod kaya? Saka sayang yung kinain ko. Bawas-bawasan mo yung kasipagan mo sa pagtatrabaho ha. Para hindi kami napapansin. Para hindi kami napapagilitan. Huwag ka namang makasarili. Kapag natanggal ako dito, mayayari ka talaga sa akin. Sige na nga, dyan ka na. Baka pagalitan pa ako kapag nakitang nakikipag-usap sa'yo. Deadma lang si Lito sa sinabi nung mataba. Hindi maalis sa isip niya yung itsura nung nanay ni Makmak. Kasi wala naman siyang masamang ginawa sa tao na yon. Saka unang beses lang nilang nagkita. Kaya hindi maintindihan ni Lito kung bakit parang galit na galit sa kanya yung tao na yon. Sige! Tapos na ang trabaho. Pag tinawag ko yung pangalan nyo, lumapit lang kayo sa akin. Si Lito ang pinakahuling tinawag sa kanila. Ay, Leto. Maganda ang trabaho mo ngayong araw ah. Eto, dagdagan pa kita ng kaunting pira. Nalaman ko kasi yung kalagayan ng mga magulang mo. Saka, sa taas ka pa pala ng bundok nakatira. Kapag mayroon kang kailangan, huwag ka mahiyang magsabi sa akin. Mabait kang bata. Ituloy mo lang yan ha. Habang kinakausap siya ng may-ari, naririnig yun ng mataba. Matapos naman nun, ganun pa rin ang ginawa ni Lito. Bumili muna siya ng pagkain para sa magulang niya at nagtabi ng pera para sa pangarap niyang taniman at pwesto para sa alagang hayop. Pagkarating niya naman doon sa pwesto kung saan siya sinalubong ni Makmak, saksing buhay dito si Lito. Kitang-kita ng dalawang mga mata niya na naroon yung nanay ni Makmak, nakatitig sa kanya at inaantay siyang dumaan. Bukas na ako magbibigay ng opinyon para sa istorya na to, mga kaninuno. Nga pala, pansin ko lang, grabe talaga kayo kapag nagko-comment. Alam niyo yung tipong mga kaninuno na kapag binabasa ko yung mga comments ninyo, pati ako, natututo sa talas ng observation ninyo. Kaya naman, gusto ko lang magpasalamat sa inyong lahat sa pagbabahagi ng angking talino sa ating comment section. Na-appreciate ko po talaga kayong lahat. Pero ngayon naman, mga kaninuno, ano sa palagay ninyo? Ano kaya ang matututunan natin sa kwento na ito? Kayo nang bahalang humusga, mga kaninuno. Nga pala, meron tayong bagong upload sa Alpha Styles YouTube channel ko. Content yon about conversation. Ang title ng istorya, How to Make the Conversation Going and Not Boring. Sana
magbigay din kayo ng komento doon mga kaninuno. Para mas matuto pa ako at yung iba pang nakikinig. Yun naman ang pangarap ko para sa dalawang channel. Kung saan nagkakaroon ng lugar kung saan pwedeng magbahagi ng karanasan ng bawat tao. Yun lamang mga kaninuno. Maraming salamat. Kita-kits sa susunod nating istorya. Ilalagay ko yung link sa comment section ng video ng Alpha Styles. Maraming salamat. Shoutout pala para sa comment ni Carlo Datul, Yana Taduran, at Sweet Lady Centeno. Lagi lamang nating tandaan, ang masyadong paniniwala sa supernatural ay ginagawa tayong ignorante. Ngunit ang masyadong pagdepende sa siyensya at lohika ay ginagawa tayong arogante. Hanggang sa muli. Bye! Maraming salamat sa mga comments na ito.